glad you're staying with us right here on The Exchange, where your business is our business. I'm Rico Hizon. Franchise consolidation is only the beginning. What will the transition be like for cooperatives who have complied? Let's now have an exchange with the chairperson of 997 Sandigan Transport Service Cooperative, Ferdinand Lupangosi, and the chairperson of the Federation of Cebu Transport Cooperative, Ellen Maghanoy. Maraming salamat po for joining us on The Exchange. Sir Ferdinand, umpisa natin sa inyo. Bakit po kayo nagkaisa para mag-form ng isang kooperatiba? Actually, way back po 2017, kung saan naglabas po ang DOTR ng kanilang department order na naglalayon para nga dito sa modernization program. Kami po ay isa na dating asosasyon ng mga drivers, no? At kami po ay nagkapulong at atasan po nila ako bilang isang vice president po na aralin kung ano po yung nilalaman ng department order na 2017-11 ng DOTR. At doon po sa akin pong pagsasaliksik, nalaman ko po na maganda naman pala ang magiging epekto kung tayo ay susunod sa programa. Kaya naman po nagtungo ko sa tanggapan ng CDA to inquire kung ano po ang mga requirements na kailangan para maging isang entity. At ganoon din po sa OTC. So, gaano kalaki ngayon ng fleet size niyo, Sir Ferdinand? We have 35 modern units na tumatakbo ngayon. Alright, kayo po Ma'am Ellen, bakit kayo nag-consolidate sa Cebu? Consolidate po as cooperative, sir, or consolidate po as federation? As cooperatives. Okay. Nung unang-una po talaga kami ako po bilang operator at saka bilang kasakop or member ng cooperative, nung una po talaga, sir, is parang alanganin na po sumali or alanganin na po magbuo ng cooperative. But yun nga, kasi nga required ng government, kaya naisipan na lang talaga namin or kumbaga napilitan lang tayo na magbuo ng isang kooperatiba, which is thankful naman kami na nakabuo kami ng isang transport cooperative. Kasi sa ngayon po, nakita po natin kung ano ang kagandahan na idulot ng isang kooperatiba po, sir. O yan. So, ilan na po ang mga miyembro ng inyong grupo? Kami po, nasa 48 members po kami at saka mayroon kaming fleet na po na 93 units po, modern jeeps yung pinatakbo namin ngayon. Ayan, dumadami na rin, no? Sir Ferdinand, ngayong meron na kayong kooperatiba, nagkaisa na kayo. Paano po kayo kikita ngayon para mabayaran ang mga bagong jeepney units na ito? Ang kagandahan po ng naka-fleet management ka, naka-fleet ang operations ninyo, at least mababawasan yung mga hindi magandang pagbiyahe. Kumbaga na ilalagay natin sa tamang aspeto yung mga sasakyan natin na hindi po nag-uunahan at sa tamang pangangailangan po ng mga pasahero, kaya po natin na i-dispatch sila ng maayos. At with that, kumikita po kami. Ayan, narinig natin kanina rin kay Sir Andy, no? Tungkol dito sa mga kooperatiba, korporasyon, pag-consolidate, magkakaroon yung mga jeepney drivers ng mga benepisyo at ng sweldo. Nangyayari na po ba yan sa Cebu, Ma'am Ellen? Yes po, sir. Actually, dito sa Cebu, lalo na sa lahat po ng members ng Federation of Cebu Transport Cooperative, lahat po ng operator po, at saka yung operator, lalo na po yung operators ng El Pardo Transport Cooperative, kung saan po ako member, malaking pasalamat po ng mga operator natin kasi nga, yung mga operator po natin, tatanggap na lang po sila ng kanilang members benefits po buwan-buwan. Ano pong sweldo? Ma'am Ellen, at ano pang mga benepisyo? Meron ba kayong SSS, Pag-ibig at saka PhilHealth? Yes po, yung sahod po dito, sir, sa Cebu is above minimum po or nasa mga 480 to 500 po per day yung mga drivers natin. At saka lahat po sila naka-minimum or above minimum wage. Tapos tayo po, mayroon po tayong SSS, PhilHealth at saka Pag-ibig po. Lahat po ng members ng Federation, lahat po ng mga primary co-ops po dito sa Cebu, sir, mayroon po tayong SSS PhilHealth, Pag-ibig po talaga kami. So, Sir Ferdinand, dito naman sa National Capital Region, ano naman ang sitwasyon ninyo? Ano po yung sweldo na tinatanggap ng mga jeepney drivers at may mga benepisyo rin ba sila?
Yes po, actually above minimum po ang pinapasahod natin sa mga sa mga driver at PAW natin, konduktor, at nakakatanggap po sila ng kanilang mga allowances as incentive depende po sa kanilang magiging kita. Ganun din po, kami po ay required, mandated ng batas na magbigay ng mga benefits, SSS, PhilHealth at Pag-ibig sa ating mga empleyado, like yung mga drivers and ating mga konduktor at allied workers. Ayan, Sir Ferdinand, marami na rin nagsasabi pag sasali dito sa PUV Modernization Program, tataas ang pasahe. Tama po ba yun? Dodoble, titriple? Actually, naipaliwanag naman po ng ating OTC chairman kanina na way back 6 years ago, nagsimula na po ang modernization at hanggang ngayon, ang pagtaas po ay hindi po nakadepende sa kung ano po ang presyo ng unit, kundi nakadepende po ito doon sa galawan sa merkado ng ating diesel. Yun lang po naman ang iniiyak naming mga driver at operators. Pero in terms of the presyo ng unit, wala po. Wala pong basihan at yun po ay haka-haka lang po. Alright, all the best po sa inyong kooperatiba at korporasyon. Thank you for this Transport Cooperative Exchange. Ferdinand Lupangsi and Ellen Maghanoy. And straight ahead on the exchange, where your business is our business, how exactly would a modern jeepney work and what are the costs in maintaining one? We look into the nuts and bolts with Francisco Motors next on CNN Philippines. News you can trust.